Breaking news po mga kababayan. Nako po, isang nagmamagaling na abogado na tila mas mataas siya sa Korte Suprema. Aba, pinayuhan ba naman? Sinabihan ang Korte Suprema daw ay mali ang kanilang desisyon at kailangan nang i-reverse ang kaso ni BP Inday Sara at ibalik ang impeachment trial. Aba, panoorin nyo mga kababayan. Maling-mali daw ang ginawa ng korte. Aba, sino itong abogagong ito? Mas magaling ka sa Korte Suprema? Sige nga. Ito, sabay-sabay natin mga kababayan na panoorin ang mga bangag, pinklawan-dilawan, binibilisan po nila ang pagbubukas ng impeachment dahil po matatapos na po ang 1 taon. Nagmamadaling tunay daw. Kailangan na daw ma-impeach ito. Kasi nga, ang gusto nila mga kababayan, hindi makatakbo si BP Sara sa 2028 dahil si Inday Sara ang nakatakdang maging Pangulo ng Pilipinas. Ito na po mga kababayan. Panoorin nyo po ang abogagong ito. Ito kasi mga sinasabi ng komento. Sino ka, abogago ka? Galit na galit ang taong bayan dito. Kasi nga para bang sinasabi niya, mas magaling siya kaysa sa Korte Suprema. Tignan nyo sila, Tito Soto. Saan sila kumukuha ng payo? Diba legal luminaries na pinapasahuran nila? Hindi naman mga abogado ito. Si Ping Lacson, saan kumukuha ng payo? Diba sa mga abogago din na binabayaran nila? Sasabihin nila ang Korte Suprema, maling-mali daw ang kanilang desisyon, baliktarin na daw. Para daw, buksan na ito. Abang gagaling na mga ito mga kababayan, nagiging bendalo na ang Pilipinas. Kita nyo pati Korte Suprema, pinapangunahan nyo. Sabay-sabay po nating panoorin mga kababayan at mag-react po tayo dito. Naghahanda na ang mga progressive at civil groups na maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, basehan pa rin ng ihahaing impeachment complaint ang umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kaugnay niyan, makakausap natin si Professor Antonio Contreras, political analyst at columnist. Magandang hapon, Professor Contreras. Magandang hapon din po sa inyo. Okay, Professor Contreras, unahin na po natin ito. Posibleng magsampa ng panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ano po ang inyong reaksyon dito at ano ang maaari nyo maipayo sa mga magsasampa? Inaasahan ko na po yun at karapatan naman talaga ng kahit sino man na mag-file uli. Sapagkat di ba alam naman natin na ang sabi ng Korte Suprema ay invalid yung naunang impeachment complaint dahil nga nagkaroon ng infirmity. Sana ang payo ko dun sa mga magsasampa ay aralin uli yung desisyon ng Korte Suprema kasi pag hindi nabaligtad yun, di ba may MR ngayon. Pag hindi yun nabaliktad at na mananatili yun, dapat huwag na nilang ulitin yung pagkakamali nila na nung unang nag-file. Dapat ay mag-usap-usap yung mga nag-file. And Professor Contreras, isa pa sa nakikita kong baka gamitin na narrative na itong mga supporters ni VP Sara ay sabihin na, teka, ba't yung pinagpipilitan na singilin yung kumbaga, hindi napakaliit, no? Kumbaga, kung kukumpara mo yung halaga nung sa confidential funds, kukumpara mo sa flood control projects, maliit talaga yung sa confidential funds. Baka sabihin, unahin nyo muna singilin yung malaki. Bakit yung pag-iinitan itong confidential funds ni VP Sara? Alam mo, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang halaga yan. May mga nakukulungan na 10,000 lang, di ba? Ang hindi na dideklara. Sa maliit man yan o malaki, kailangan aksyonan. At hindi naman tama sabihin na uunahin siya. Tingnan mo, meron na nga ngayong mga nakukulong na. Meron na mga... Tignan nyo mga kababayan. Parang sinasabi nila na guilty si Sara Duterte. Doon nga sa COA, Dr. Antonio Contreras political analyst ka ba? O nagmamagaling-magaling ka lang?
nakita mo naman ang COA, malinis siya doon. Saan pa kayo kukuha ng patunay na nagnakaw talaga itong si Sara Duterte? Tignan nyo mga kababayan. Kasi nga, sinisiraan nyo lang itong si Sara. Kasi nga, takot na takot kayo na umupo ito. Kasi pag umupo itong si Sara Duterte, lahat ng mga pulburon, mga adikto sa kanto, mawawalis. Sa totoo lang, mga kababayan. Kaya nga ayaw nilang umupo si Sara pati mga korap na ito, na lalo yung mga kumain ng kaban ng bayan, mawawalis lahat ang mga ito, mga kababayan ko. At grabe po ang mangyayari. Talagang bloodbath po ito. Kaya takot na takot sila na makaupo si Sara. May mga kasong isinampan na, 'di ba? So, hindi naman pwedeng una-unahin mo 'yan. Hindi naman pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede naman natin pagsabay-sabayin. May impeachment complaint doon sa impeachable officials at doon naman sa mga hindi impeachable officials ay sa kaso sa ombudsman o kung saan naman 'yan. So, sa tingin ko hindi dapat ganoon ang argumento. Basta ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, hindi mo nadeklara ng tama ang iyong confidential funds, pareho lang yan doon sa sa mga congressman. Itong si Dr. Antonio Contreras, kaya nga confidential 'Di ba? Kaya nga confidential. Paano ka naging Dr. Antonio? Paano ka naging political analyst? Secret yan Paano mo sasabihin na kailangan mabuksan? Hindi ka rin nag-iisip Saka sa mga loyalista na hanggang ngayon nagiging tanga-tangahan, buksan nyo isipan nyo. Bakit si Sara lang ang gusto nyong tibagin? Sa dami ng nangyayaring korupsyon pag nanakaw ngayon, si Sara ang pinupuntirya nyo. Kasi nga, alam na, makauwi si PRRD o hindi, si Sara Duterte ang magiging Pangulo. Yan yung nakatakda. Yan kasi yung sinasabi po ng komento, sabi ni Martin Matias ng Liloan ng Iloilo. Senador na kumupit sa Kabanang Bayan dahil sa mga flood control projects, diba, pang mga proyekto ng pamahalaan. But in terms of, let's say, the optics, sir, sasabihin nila, sa tingin mo ba sa taong bayan ay kakagatin pa rin nila yung mga Mary Grace Piatos at yung mga ganun po ba na parang inaraw-araw rin tayo noon hanggang sa narindi na rin yung mga tao baka dapat mag-isip na sila ng ibang ibang atake. Kasi nga, hindi nga nila kayang patunayan. Dr. Antonio Contreras, gumamit ka ng utak mo. Buksan mo ang mga mata mo, nagbubulag-bulagan ka. Kaya nga confidential yan kasi nga hindi pwedeng buksan. Confidential yan, confidential. Alam mo ba ang confidential ang ibig sabihin sa Tagalog? Sekreto, intelligence. Secret intelligence. Anong klase kang political analyst? Ganyan din yung mga abogado na nagmamagaling. Mga senador, mga congressman na nagbukas ng impeachment trial na ito, na itong 215 na pumirma ng impeachment na talagang nabasura ng korte, ayan, nagmamadali na sila, mga kababayan, kasi nga lahat sila makukulong pag si Sara Duterte ang maging Pangulo. Well, ang atake dapat ay kung anong nasa saligang batas. Nasa saligang batas naman na impeachable official ang Vice President at nasa saligang batas naman na pwedeng kasuhan din ng ibang mga opisyal na nagkamali at na napatunayan o kaya ay merong probable cause. Hindi dapat ito laro na sino ang mas nauna, sino ang kailangang unahin, sapagkat lahat ito kasalanan Sa totoo lang, mas nauna pa nga natin pinag-usapan ng impeachment. Hindi naman porket merong flood control anomaly, kalilimutan na natin yung mga
hindi tamang paggastos ng pera ng bayan. Tingin ko, very, very childish yung ganong klase na argumento na may mag-iba pa nga dyan, unahin na natin. Ba't kailang una, hindi lahat kayo sampulan? Lahat kayo kasuhan. At dahil impeachable official si Sara Duterte, hindi sa impeachment court siya dalhin. Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and O ano masasabi nyo mga kababayan? Mag-comment po kayo kasi ang dami na namang nagmamagaling wala namang alam. Mga tinatawag na analyst, professor, abogado, pati mga nasa dating hukom na binabaliktad nila ang sinasabi ng saligang batas. Abay, maghunos dili kayo. Sinabi na nga na walang kasalanan si Sara. Pinuulit-ulit nyo. Ang daming mga korap dyan, habulin nyo. Bilyones, trilyones ang ninakaw. Di ba mga kababayan ko? Nako po, ang mga, ewan ko ba sa mga ito, si Sara lagi ang kanilang binabanatan kasi nga, nagmamadali na sila mga kababayan. Nagmamadali ng tunay. Madaliin. Pati itong pagpasa ng budget. Madaliin na daw ang pagpirma. 949 days na lang. Magtrabaho na ng magtrabaho. Ang gobyerno daw, ang Senado, wag nang papetiks-petiks. Yan ang sabi ni Auntie Claire. Ayaw daw ng Pangulo ang mabagal. Gusto daw mabilis na. Aba, Auntie Claire, parang may naaamoy na naman ng taong bayan na mukhang may bonus na naman. Ano, paghati-hatian na naman ng mga kurakot. Hindi pa nga naaayos ang problema ng flood control issue. Wala pang nakukulong tapos uumpisahan na naman ang budget na ito. Paghati-hatian nyo na naman ang tinapay. Ang tindi ng mga ito We agree naman po, no, whether big or small, kung kailangan dapat may kasuhan. accountability. And I was just asking as a political analyst, ano po ang tingin nyo, how the people will, accept this again? Will they accept it again? Or para kasing nagsawa na sila? And nakatutok lahat ngayon sa flood control mess. I mean, hindi naman po maipagkakaila. Parang natabu. Alam niyo, sa totoo lang, panis na yan Kasi nga, hindi siya naging walang napatunayan kasi kaya kahit ituloy nyo pa ang impeachment ni Sara, magngaw-ngaw kayo ng magngaw-ngaw para siya ipabagsakin, hindi nyo kaya kasi nga wala kayong makitang ibutas sa kanya. Sa COA nga, malinis yan Kasi nga, dinidikdik nyo lang. Kayong mga congressman, kayong mga kalaban ng mga bangag, loyalista, pinklawan, dilawan, pinagkakampi-kampihan nyo. Minsan kasama din ang media dyan. Kasama din ang mga ito sa bumibira kay Sara. Diyos ko. Kaya kayo, hindi kayo kinakampihan ng taong bayan kasi taliwas kayo. Pati ang konstitusyon gusto nyong labagin. Isipin nyo, pati kay Kiko Barsaga, mas inuna nila itong pagsibak sa kanya. Sinuspindi ng 60 days. Akala nyo, pag nasuspindi yan, titigil yan. Lalo lang yung siniliban, lalo nyo lang sinilaban ang sarili nyong bahay sa Kongreso. Lalo lang magagalit ang mga tao at lalong makikita na ang pangit na ng imahe nyo. Sa tingin nyo, pag si Kiko Barsaga nawala sa Kongreso, babalik na ang imahe nyong nasira na talaga namang halos lahat kayo dyan ay puro magnanakaw. Diyos ko, sa listahan na lang ni Saldico, napakarami nyo. Karamihan congressman. Diyos ko. Pati yung nasa matataas na opisyal ng AFP kasama. Pati si General Torre kasama sa listahan. Sila Tito Soto Lacson, Rafi Tulfo,
Laila de Lima. Yan yung mga party list. Mga kababayan, marami. Si Gibo, kasama din. Oh. Isipin nyo, kaya daw kayo mga tahimik kasi nga puro nakinabang, nabusog ng nabusog. Tapos mamadaliin na naman yung 2026 budget para ano, hati-hatiin nyo na naman. Imbes na mapunta sa serbisyo, dediretso sa mga bulsa nyo. Nakakahiya kayo. Sino bang hindi magugulat, hindi ma-stress, hindi magagalit? Ano yung tatahimik na naman ng Pilipino? Gusto nyo na nang kalimutan ng flood control? Pasabugin nyo na naman ang issue ng impeachment? Naku, laos na yan. Dr. Antonio Contreras. Paano po kayo naging political analyst? Diyos ko. Yung iba kasing mga video, mga kababayan, marami ding abogado na sinasabi nila nagkamali daw ang Korte Suprema. Alam nyo naman yung kasagsagan ng unang impeachment ni Sara. Pati itong mga Tito Soto, Lacson, bumibira, pati si Kiko. Mali daw ang mga ponente na sumulat ng ponensya, yung kasulatan ng resolution ng impeachment, na bakit daw kinatigan ng Korte Suprema ito. Ayan, kaya in-archive kasi nga labag sa saligang batas ang ginawa nila. Tuloy natin. Unan po talaga itong impeachment case ni VP Sara. Well, yun nga yung sinasabi ko na dapat hindi ganun ang ating optics, hindi ganun ang pinapahiwatig natin. Para bagang kailangan tayong mamili kung ano yung unahin. Kung nagkasala ka sa bayan, kailangan papanagutin ka. Maging ito man ay maliit, maging ito ay malaki. At marami namang venue. May venue sa korte, may venue sa impeachment court. Lahat yan valid kasi lahat naman yan ay alinsunod sa saligang batas. Lahat naman yan ay hindi dapat ganun na para bagang Ay galing-galingan nyo. Galing-galingan nyo yung mga ipapakita nyong ebidensya. Baki basura na naman yan. Galing-galingan nyo kasi hindi kayo uobra kay Senador Marcoleta. Kay Marcoleta pa lang wala na kayo. Diyos ko Lord ang mga ito. nagsawa dito, kailangan ito mauna. Hindi naman po yan parang restaurant na panagsawak ng pagkain, doon ka na sa isa. Hindi naman pwede yan. Yan ay pagpapanagot. Lahat naman tayo ganun ang gusto, mapanagot ng nagkasala. Kasi kumakaasta ngayon si VP. Sabi nga niya, lumalaban siya sa corruption. Oo, kumbaga, diba? Ready na rin daw siyang mag-take over sakaling may mangyari. So, kita mo ang yung kanyang presentation sa kanyang sarili. At hindi na rin yung parang dati, nakalimutan na ata yung mga video niya na she threatened the lives of the president. O yan mga kababayan, nakita nyo naman ang mga sagutan ng mga reporter na talagang sinasabi nila na talagang bumibida sila, na sinasabi na nila na may kasalanan si VP Sara. Diyos ko Lord, nakikita natin ang pagkabayas ng mga ito. Arangkada balita. Mga bulag din ba kayo? Dr. Antonio Contreras. Di ba mga kababayan? Sumasabay kayo sa issue. Galing-galingan nyo ang pagpapakita ng mga ebidensya na magdidiin kay Sara kasi mamaya pumalya kayo, mapapahiya na naman kayo. Diyos ko. I mean, iba po yung pinapakita nyo ngayon. It's so far from that video to what she's showing now. So, kumbaga, ano po masasabi nyo doon? Magaling ba ang kanyang mga marketing? Di ba? Kulang ata sa marketing yung iba po. Siguro maganda nga i-remind sa kanya, hindi pa siya nakakawala. Sabi niya, hindi naman nalilimutan na meron din siyang kasalanan. Kasi mahirap nga yung parang lumalabas ka na parang alinis-linis mo, wala kang ginagawa, ikaw na ngayon tagapagligtas ng bayan, wala kang kinurakot, malinis ka. O kita nyo mga kababayan ha, yung kanilang mga astahan, mga bulag ba kayo? Nakita nyo naman ang mga magpagnanakaw ngayon, Diyos ko Lord. Anong ginagawa nyo? Isa rin kayo sa mga basura sa lipunan eh. Imbes na tulungan nyo sila Marcoleta, tulungan nyo yung mga matitinong mga opisyal.
para magpakalat ng walang pagiging bias, aba mas kinakampihan nyo pa yung mga magnanakaw. Di ba mga kababayan ko? Pero meron din na pwedeng ibato sa iyo. Of course, you're presumed innocent until proven guilty, but may probable cause. Na-impeach ka na ng House eh. Na-impeach na siya ng House. Ibig sabihin na may sakdal na. Nagkataon lang na nagkaroon ng technicality sa... O isipin nyo na impeach na daw ng House. Sino bang nag-utos doon? Sa Kongreso na 250 na pirma. Magkano ba ang pirma doon na ibinayad sa kanila? Ang bali-balita po kay Senador Marcoleta nang galing ito at iba pang mga kilala po na mga personalidad sa politika na kada pirma 20 million. Kung isa kang buwaya, pipirma ka talaga doon, pera na yun binadgetan yan, trilyones, 3 trilyon ang ibinadget sa pamilya Duterte para mawala sila sa radar. Mula dito sa pagkakadakip, pagkakakidnap kay PRRD na inilipad nila doon sa Dahig na talagang nalabag ang kanyang karapatang pantao at na bypass din ang Korte Suprema ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas na tila nabendalo. Bakit itinakas at hindi man lang nalitis sa sariling korte ng Pilipinas? Kita nyo, hindi nyo nakikita yon. Alam na this. Senado. So siguro tama din yun na ngayon na may remind siya, hindi pa tapos ang laban. Meron pang February 2026 na pwedeng ibalik uli sa kanya ang bola. At sana, hindi ibig sabihin na pag February, sana naman ang flavor of the month. Makakalimutan naman yung flood control. Hindi po dapat yung sabayan. Pwede naman. Opo. Dapat lahat yan ay tingnan. Alam nyo kayo, kahit anong gawin yung paninira kay Sara, hindi maiaalis ang nakatakda na siya ang maging Pangulo at susunod na uupo sa palasyo. Yan ang nakasulat. Nasusulat na yan. Kahit anong gawin yung panira, ibabasura lang yan ng Korte Suprema. Galing-galingan nyo kasi pakita nyo yung mga dekalibre na mga ebidensya nyo. Pero kung gawa-gawa lang, wag nyo nang ituloy. Professor, with yung nakita niyo bagong leadership ngayon sa Senado, ano yung chances na nakikita natin pagdating sa February na kung sakaling mag-file ng panibagong impeachment complaint, tingin niyo mas maganda ang chances na itong mga magsasampa ngayon? Well, hindi dapat din issue ng kung sinong namumuno sa Senado. Alam natin politika ang impeachment. Hindi lang naman siya issue ng parang korte. Bilang yan sa power of numbers. But I hope the senators will move beyond and above political partisan politics and base it on evidence. Hindi naman issue dito, pero yun nga, alam naman natin na that's easier said than done. Pero tama kayo dahil nga ang iba ng leadership ng Senado baka naman mas objective na, mas fair na. At baka naman may mga magbago rin ng isip na yung mga dati. Parang sinasabi nila, bias daw si Chis Escudero at Marcoleta. So iba na daw yung liderato ng Senado. Baka daw maging fair na. Nako po, nakita mo naman, Dr. Antonio Contreras. Nagbubulag-bulagang ka. Ewan ko ba? Doktor ka pa naman. Ano ba bang mahihita mo sa mga ito, mga kababayan? Mismong mga abogado nga, mga nag-aral ng batas, mismong bumabaluktot po sa saligang batas. Di ba, mga kababayan? Mga senador nga na bias Blue Ribbon Committee mula dun sa Senate President, napaka-bias. Ginawa nilang sarswela at bulagaan ang Senado. Nakita nyo yung pag-iimbestiga. Lumabas yung mga dekalibre na witness dito kay Senador Marcoleta. Anong ginawa nila? Kinasuhan nila. Itinago nila. Yan, lumabas si Saldico. Anong masasabi nyo? Bulag-bulagan na naman? Tapos si Marcoleta pang kakasuhan ng COA dahil sa kanyang
hindi na ilista na mga campaign donation, siya pa ang bibigyan ng show cause order. Naku, mga kababayan ko, saan ka nakakita ng ganitong mga... Kung sino pa yung nagtatanggol para makita ang tunay na may sala, yun pa yung pipigain nila. Naku po. Oppose doon sa pagpapatuloy ng impeachment, magbago na rin ang isip. Of course, mapa-factor me din dyan, ano mangyayari pagdating doon sa, baka may mga malagas na mga senador, baka by the time na ito dinidinig na, wala na sila sa Pilipinas, na doon sa ibang lugar, diba? Hindi natin alam, kasi baka may ma-arrest na dyan, meron ng, we don't know. Baka may mawala na sa posisyon at na-disqualify na dahil hindi nagdeklara ng tamang sose, di ba? So, hindi natin alam. At ito po, tignan nyo, ang binabanatan nila si Marcoleta. Hindi daw nag-declare ng tamang sose. Pero yung mga nagnakaw, hindi nyo tinutuligsa. Yung mga bilyones na king of pork barrel, sino ba? Sino ba yung mga king of pork barrel? Si Sandro Marcos, saka si Tambaloslos. Oh. Sila po ang king of pork barrel. Nabalita ito sa Net25, hindi tayo gumagawa ng fake news, mga kababayan ko. 'Di ba? Tapos si Marcoleta binabanatan nyo. Naku po. inaabangan na ngayong linggo ang kusang paghaharap or haharap si Congressman Sandro Marcos sa ICI at willing pa siyang ipa-live stream daw yung hearing para sa kanya. Ano po ang inyong reaction dito? Alam mo, maganda yung ginawa ni Sandro Marcos para, yun kasi di ba, malinaw kung wala kang itinatago, di bakit hindi ka mag-testify? At bakit kung wala kang itinatago, bakit kailangan pang in executive session? So, magandang move yan. Pinapakita niya na kahit anak siya ng presidente, ay handa siyang harapin ang mga akusasyon. So talagang walang pag-iiwas. So makikita ng bayan. So kumpara mo yan dun sa mga maraming yung nagtatago, yung tumatakas, yung nagpapa-executive session. Yun nga, Professor, di ba, may dalawang mambabatas na kailan lang ay humarap. Sabi nila, they are for transparency. Bilang, ironically, humingi silang executive session. Di ba? Tama po, di ba? Parang humingi ka transparency, pero gusto mo executive session. Hindi pwedeng ganun po, di ba? Oo, at ang isa pang aabangan natin, di ba si Pulong Duterte, haharap din dapat itong week na ito. So we don't know kung ano naman ang yung kanina po, kanya maging kondisyon. If you saw the live streaming po kanina ng ICI, ano po ang masasabi niyo dun sa line of questioning, dun po sa, yung hearing po kanina? Very fair naman ang ICI. Maganda rin yun na ipakita na nila. Sa tingin ko, it's about time na talaga mag-live na sila. Kasi wait lang mga kababayan na. Meron kasi ako nakitang pag-iimbestiga ng ICI. Yung isang, di ko lang alam kung congressman ito or isang mayor. Na sabi niya kasi malinis siya, ganito, ganyan, wala siyang tinatago. Pero nung sinabi na pwede hubang mabuksan ang cellphone nyo, sabi ba naman niya, wag po, magagalit yung asawa ko. Baka may makita na hindi pwedeng makita. O ibig sabihin mga kababayan, talagang ayaw nila na makitang katotohanan. Isipin nyo, takot ka sa asawa, hindi ka takot sa batas dahil nagkasala ka. Diyos ko Lord. Pinangako yan nila, di ba, na magla-live na sila, mag-live streaming na ng hearing. I just don't know why it took them so long. Ngayon lang. And I think it's a good practice. Nakikita ng bayan kung ano yung nangyayari. So, andun nandun yung Laguna Representative Benji Agrao at saka yung mga official ng land bank yata ang mga nakasalang kanina. So, it's also a good lesson in civics, ang mga tao nakikita ano nangyayari. So, siguro naman yan tatigil na yung mga ingay na bakit ayaw ipakita, Siguro ngayon nakikita na siniseryoso na talaga ng gobyerno. At sana ang ito ay madagdagan pa ng ngipin sila na eto mga kababayan, yung sinabihan na kung pwedeng buksan yung kanyang cellphone, tumanggi po. Baka daw magalit yung asawa. Under desire ka? Mga kababayan, magugulat na lang kayo Mabibisit na lang kayo Takot na takot sa asawa
Nung sinabing buksan yung sa ICI, ayaw niya. Diyos ko. Aproba na ng Senado at ng House yung panukalang batas na mag-create talaga ng isang legislative commission. Kapagkat itong commission na ito, wala itong masyadong ngipin in a way, hindi sila pwedeng mag-contempt, di ba? Yeah, they can Recommendatory only... lang sila. So sana madagdagan sila ng ngipin para mas mabuti ang kalalabasan. They can only recommend to file charges nga po. And also even the live streaming po, kumbaga, kailangan pumayag, di ba? Ayan mga kababayan, ako alam niyo naman ang ICI. May kulay yan. Yang ICI na yan. Mas okay pa sa Senado na ang pag-iimbestiga, nakikita talaga. Ito kasi, pwedeng ipakita, pwedeng hindi. Namimili sila mga kababayan. Pag sinabi nung iniimbestiga ng executive session, ayaw na nila. Gaya nung asawa ni Maine Mendoza, si Arjo Atayde, ayaw niyang ipakita yung investigation. Executive na lang daw, secret na lang daw kasi baka mabash. Baka magkamali na naman daw at magalit daw mga tao kasi mali na naman ang kanilang i-comment. Isipin niyo mga kababayan ko. Ano sinasabi ng mga komento? Tignan nyo. Walang halaga kung malit man o malaki kung nagkasala ka sa batas. Tignan nyo. Alam nyo na kung sino ang mga ito. Thank you, Dr. Antonio Contreras, sa pagpapatuloy ng laban para sa bayan. Ayan, laban daw sa bayan. Pero alam nyo na, may kulay. Di dapat baliwalain bantang pagtaytay sa Pangulo. Di lang usapin ng korupsyon ng bayan. Tignan nyo. Prof. Contreras never fails to be insightful in the best way possible. Totoo. Diyos ko. Diba, alam nyo na kung sino mga nagko-comment. Mga loyalista nga mga ito. So, yan lamang po ang ating bahagi dito sa ating reaction na ito. Ano masasabi nyo? Gising na naman ang mga gustong ipa-impeach si Sara Duterte kasi nga takot na takot sila na maging Pangulo ito sa 2028. Isipin nyo naman ang gobyerno ngayon, talagang talamak ang pagnanakaw. Walang ginawa kundi ba magnakaw, tapos sasabihin pa, bilis-bilisan nyo. Tignan nyo mga kababayan ha. Ipapakita ko sa inyo yung isang check nyo po ito ha. May papakita lang po ako sa inyo. Ipapakita lang po ako. Ito po. Si Auntie Claire, galit na galit. Bilis-bilisan daw ang pagpirma kasi nga check natin ha. Alam ko ito yun eh. Ito mga kababayan, ipakita ko lang sa inyo ito. Bilis-bilisan daw ang pagpirma ng budget ng 2026 FB. Mga kababayan, i-check lang natin. So ito po si Auntie Claire. Akala mo kung sino makapag-utos. Bilis-bilisan daw magtrabaho ang Senado. Ayaw daw ng Pangulo ang tatamad-tamad at pabanjing-banjing. Ito po mga kababayan, inuutusan ng Senado na pirmahan na agad. Kasi 949 na lang daw na araw. Trabaho na kasi. Sabi niya wala nang patumpik-tumpik yan Marcos Jr. inaapura ang Senado sa 2026 national budget. Marcos Jr. inaapura ang Senado, bilisan ang trabaho para sa 2026 national budget. Bilisan ang trabaho, dapat bilisan ang pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ang reenacted budget. Alam po natin yan, so hanggat maaari, bilis-bilisan natin. Although kahit kapos ang panahon, sana
mas mabilis natin. Ayan. So para may makurakot na naman, para may maibulsa na naman ang mga demonyo, mga kupal na mga buhaya. Sabi ng mga komento mga kababayan, ito. Ang lulupit ng mga ito, akala mo kung sino. Paldo na naman si Junior. What the president wants, he gets. Kaya bilisan nyo daw. Ala ka. Antindi. Kaya pala binibilisan kasi nga magkano na naman. Ako po mga kababayan. Delikado na naman ang kaban ng bayan dito. Atat na atat mangulimbat uli si Auntie Claire. Bilisan at pasok agad sa maleta. Kung tutusin, dapat wala muna budget na mapasa hanggat di pa maliwanag saan napunta. Yung nawawalang budget ng 2025, halatang pera-pera na sila. Welcome to Ultra Billionaires Club. Gutom ng presidente kaya bilisan nyo para manakaw na naman. Bilisan nyo para nakawin agad nilang budget ng Pilipinas. Paldo na naman sila. Yan ang mga komento mga kababayan. Kaya pinapabilisan nila para may ibulsa ulit. Para nakawin ulit ang budget na ito ng 2026. Kaya sabi na Auntie Claire, bilis-bilisan nyo. Ayaw ng Pangulo ang kukupal-kupal, kupad-kupad. Maiksi ng panahon. Mahirap pa naman magbitbit ng maleta. Papunta sa kondo. Ayan, yari. Yan po yung mga galit na mga netizen na nagre-react mga kababayan. Binabasa lang po natin. So kayo, nang bahala dito, anong masasabi nyo dito? Isang like, isang share po, at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Bantayin po natin ang kaban ng bayan kasi ibubulsa na naman ang mga kawatan. Mabuhay po. Mag-comment po kayo kung saan po kayo mga kababayan. Kung anong location nyo, sa abroad ban kayo, anong bansa kayo. At i-comment ko po isa-isa. Salamat po, mabuhay. Magandang umaga.